Maging ang mga alagad, mga kapatid, ay hindi naniniwala na muling ang nabuhay si Jesus sapagkat may dalawang narrative sa ating Ebanghelyo. Una ay si Maria Magdalena, ang unang pinagpakitaan ng Panginoon. Pero nang ibalita niya ito sa mga alagad, hindi sila naniwala. Ganun din yung dalawang alagad na papunta sa Emmaus. Bumalik sila sa Jerusalem upang ibalita na buhay si Jesus at maging ang mga kapwa nila alagad ay hindi pinaniwalaan. Ano ba ang meron si Magdalena at hindi rin siya pinaniwalaan? At ang mga alagad na itong dalawa at hindi rin pinaniwalaan? Una, alam natin ang kasaysayan ni Magdalena. Sabi nga, pinalaya sa kanya ang 7 demonyo na nangangahulugan. Dati ay completely possessed siya. Parang sunod-sunuran siya sa demonyo. Nang ibig sabihin, meron siyang hindi magandang nakaraan. Siya'y babaeng makasalanan, ika nga. Pero kung ano ang dahilan kung bakit siya'y naging makasalanan, yan ay nasa mga kamay na ng mga scholars ng Biblia. May nagsasabi na dahil siya'y isang babaeng bayaran, may nagsasabi namang hindi. Pero ganun pa man, isang katotohanan ang sinasabi na siya ay pinalaya sa 7 demonyo. At dahil 7 demonyo ang pinalaya sa kanya, buo na rin ang pagkatao at dignidad ni Magdalena sapagkat hindi na siya alipin ng kasalanan. Isa na siyang bagong tao. At madali siyang maniniwala kung magpapakita sa kanya si Jesus. Ito siguro ang matinding dahilan kung bakit nagpakita ang Panginoon unang-una kay Magdalena sapagkat siya talaga ang magkakalat ng balita, although ang kanyang pagkatao ay hindi kapanipaniwala. Pero pasasaan ba at hindi mabibindicate itong babaeng ito? Sapagkat nang kumalat na nga ang balita na muling nabuhay si Jesus, ibig sabihin, ang lahat na sinabi ni Magdalena ay na-vindicate na. Nabuo na muli ang kanyang dignidad at pagkatao, naging kapanipaniwala na siya sa harap ng mga tao na dati ay nandidiri at lumalait sa kanya. At ganito mga kapatid, ang nakumilos ang Diyos sa atin. Kapag tayo ay pinalaya sa kasalanan, ibabalik sa atin ng Diyos ang ating dignidad. Dahil kapag malaya tayo sa pagkakasala, madali tayong maniwala dahil alam natin kung sino ang nagpalayat ng pagaling sa atin. Sakit man, kasalanan man, o anong mabigat na krus na ating pinagdadaanan. Kapag nakita natin na ang Diyos ang gumawa at nasa likod ng ating kagalingan, paghihilom ng mga sugat, tayo ang magbabalita at magiging saksi sa sambayanan, sa ating pamilya, na totoo na si Jesus ay Diyos. At itong sinasabi ng unang pagbasa, dahil na-inkwentro na ng mga alagad, finally, ang Panginoong muling nabuhay, kaya buong tapang na ipinagtanggol ng mga alagad sa harap ng Sanhedrin kung sino si Jesus. Dahil nagkakagulo ang mga abogado, anong gagawin natin sa mga taong ito? Sapagkat kalat na ang balita at ang mga ginawa ni Jesus at maraming mga taong gumagaling sa pamamagitan ng ginagawa ng mga apostol. Anong gagawin natin sa kanila? At nagpatotoo sina Pedro at ang iba pang mga alagad at buong tapang nilang pinagtanggol na si Jesus nga'y muling nabuhay. At hanggang sa ating panahon, yan din ang ating ipinagtatanggol at ginagawa. Kasalit-saling lahi, alam natin na si Jesus
ng kasaysayan ay muling nabuhay, patuloy nagpapalaya sa atin. Kaya kung wala din naman tayong makikita sa ating buhay, kamay ng Diyos na humawak sa atin at nagpapalaya sa atin, ano naman ang maibabalita nating mabuti sa mga tao ukol sa Diyos? Wala. Magiging hungkag ang ating buhay pananampalataya kung wala ka man lang masasabi na ginawa sa iyo ng Diyos sa buong buhay mo. Natuwiran, pwede mong sabihin, ginawa ito ng Diyos sa akin. Walang kaduda-duda at hindi ako nag-aalinlangan tulad ng mga pag-aalinlangan at kawalan ng paniniwala ng mga alagad. At noon nga, nagkakatipon ng 11, kinumpronta sila ni Jesus, ang titigas naman ng ulo ninyo. Meron ng mga naunang nakakita sa akin, bakit hindi kayo naniwala sa kanila? Mga kapatid, sapagkat una, hindi nila naunawaan na talaga na ang isang patay ay pwedeng muling mabuhay. Yun ang daladala ng bagahe. Ikalawa, daladala nila ang lungkot at takot, bunga ng kamatayan ni Jesus. Ang dami-dami nilang bagaheng daladala. At ang matindi siyempre ang kawalan ng paniniwala sa mga sinabi ni Jesus. Hindi pa ba sapat yung mga ginawa ni Jesus nung nabubuhay pa siya? Na bumubuhay siya ng patay, marami siyang himalang ginawa, at hindi ba posible na muli nga siyang mabuhay? At ito mga kapatid, ang pinakamabuting balita ay kapag naiinkwentro natin ang Diyos, may magbabago at magbabago sa atin. Itong mga alagad na itong 11 na nagkakatipon, na pinagpakitahan ng Panginoon, bigla silang nabago dahil sa inkwentrong ito. At sinabi sa kanila ni Jesus, humayaw kayo sa buong daigdig o sanlibutan at ipangaral ninyo ang mabuting balita. Ang mabuting balita ay si Jesus ay muling nabuhay, bumangon sa kamatayan, at ngayon ay handa tayong palayain, tulungan, alalayan sa lahat ng ating pinagdadaanan upang wag na tayong malungkot, matakot sa anuman sa buhay ng ating paglalakbay. Kaya ito mga kapatid ay inihahabilin sa ating mabuting balita sa umagang ito na maging ang pinakamakasalan ng tao o pinakabanal na tao, walang hindi magagawa ang Diyos. Kung gusto niyang pabanalin ng isang makasalanan at pusakal na magnanakaw, bakit hindi? Nasa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu upang tanggapin ang biyayang ito. Pero ang kapalit, matinding paniniwala at pananampalataya tulad ng paniniwala sa ginawa ng Diyos o ni Jesus kay Maria Magdalena. Siya ang nagpalaya, alam na alam ni Magdalena kung bakit siya ay kailangang maniwala sa pagpapakitang ito ng Panginoong muling nabuhay. Kaya mga kapatid, hingin natin palagi sa Diyos sa mga mumunting kaganapan sa ating buhay na mabakas din natin kung paanong lahat ng ito ay mga kapamaraanan ng Diyos upang ibalik tayo sa ating totoong pagkatao at dignidad na tayo ay mga anak ng Diyos at tayo ay Kanyang tinutulungan at walang hindi gagawin ng Diyos para sa ating kaligtasan. Amen.